ko ang nababasa or napapanood sa TV na masama ang imahe ng pulis, pero hindi totoo. Napatunayan ko. Walang katotohanan yung sinasabing masama ang mga pulis. Hindi po. Ako po magpapatunay na ang pulis ay hindi masama. Tayo na dito sa Tondo. May papakilala ako. Siya'y mabait at masigla, kaya huwag kang mag-alala. Pangalan niya ay Ison. Gulang niya ay 10 taon. Subalit alam mo ba, sa eskwela, siya ay lagi lang nasa sulok. Sinisilip ang mga batang pumapasok. I am Police Staff Sergeant Melchizedek Bangayan, na team leader ng Barangay 105 Happyland. Paano niyo po nakilala si Ison? Si Jefferson Inot, Ison tawagin. Kung nagbabay-bay kami, bigla siya lumapit sa amin. Laging dumidikit sa amin. Naging agad sa amin, attach agad sa amin yung bata. Hanggat tinatanong namin, ba't sama ka nang sama sa amin? Hindi ka ba nag-aaral? Hindi siya makapagsalita eh. Siguro hindi niya maintindihan kung bakit siya hindi nakapag-aaral. Hanggang tinanong namin yung foster parent niya na wala kang documents, lagi kang nare-reject sa school. Ako pala ang postal parents ni Jefferson Badulis. Ang pangalan ko po ay si Hector Estelita Villa. Paano po napunta sa inyong pangangalaga si Ison, sir? Bali po, iniwan siya ng magulang niya sa bahay na inupahan nila. Kung iniwan ng parent, saka pa namin nalaman na may batang dalawa na inabando ng nanay. Bakit niyo padalhin sa ospital yan? May pulso pa. Ay, walang magdala, kundi ako lang. Nung dinala ko sa Mother and Child, pinagalitan ako ng doktor. Bakit daw papatayin ko yung anak ko? Sabi ko, Dok, ano po ako, concerned citizen lang. Doon nag-umpisa na napunta siya sa akin dahil hindi na siya kinuha ng nanay niya. Sa edad na 10 taong gulang, hindi pa daw po siya nakakapasok sa eskwela, sir? Oo. Kasi hinanapan ako ng birth certificate. 3 attempt ko na-enroll siya. Kaso lang nire-reject talaga kami dahil sa birth certificate. Hindi naman, nilakad ko na lahat ang birth certificate niya. Kaso lang nanay, parents talaga ang kailangang pipirma. Sinasabihan ako, makukulong ka kung pikiin mo kayo, hindi ko piniki. Yung mga problema ng mga bata na hindi nakakapag-enroll sa amin, unang-una nga po yung pakulangan sa mga papeles, lalo na sa kanilang birth certificate, na unang-una yun po ay karapatan nilang unang-una talaga dapat sila po ay makapag-aral. Dahil ang pag-aaral ay libre, ang problema po ay yung dokumento nila. Kahit gusto nilang mag-aral, sinasabi nga nila, wala silang pang-asikaso. So, nalineglect po yung kanilang karapatan na makapag-aral. Sa dami kong hiningihan ng tulong, pumunta na ako nanguna sa barangay. Humingi ako sa DSWD ng tulong paano makapag-enroll si Ison. Sumunod, pumunta ako na City Hall. Hindi ako umabot ako ng 1 linggong kalalakad. Puro na kasi pinagtutulak-tulakan ako sa mga taga City Hall. Tapos yung huli na po ito lang po yung tumulong sa amin. Kayo po, sir, wala pong iba, at least napatunay namin talagang sincere yung tulong nyo, yun po. Talagang pinakita nila yung pag-asa ng bata. Salamat talaga, salamat. Tayo na dito sa Tondo, may papakilala ako. Siya'y mabait at masigla, kaya huwag kang mag-alala. Pangalan niya ay Ison, gulang niya ay 10 taon. Sa pasukan, excited na siyang pumasok sa eskwela. Tiyak madami siyang kaibigang makikilala dahil si Ison sa pasukan ay kinder na. Sa tulong ng mga pulis na kanyang mga naging ate at kuya. Ilan lamang yan sa mga kwento dito sa RPSB. Visit our Facebook and YouTube channel para malaman ng iba pa.